Right, welcome back again mga ka-homemade para sa pag-trading natin dito sa Forex market. At as usual ay mag-share ako sa inyo ngayon ng isa na namang bagong idea kung paano mag-trading dito sa Forex market. Gamit po ang USD JPY. Yun po ang nakikita ko ngayon na medyo merong maganda-gandang opportunity for trading. And gagamit ulit tayo dito ng naked chart para naman mas masusundan nyo kung paano gawin ang pag-analyze ng market or ng isang currency pairs sa magiging movement nito. Gagamit tayo dito ng trend line. As usual, paborito kong gamitin trend line to locate the trend para malaman natin kung saan papunta ang magiging daloy ng market. And gagamit din tayo dito ng support and resistance. Okay. Gagamit tayo ng support and resistance kaagapay sa trend line natin. Also to locate and to determine the possible movement nito. Okay. H1 ang gamit ko ngayon at USD JPY ang currency pair natin. Pero dito sa video na to, ang gagawin natin, ang share ko sa inyo ay doon tayo mag-trading sa cellphone. Okay? Para ang cellphone kasi, although yung buong feature, mas marami feature ang sa pag-trading ng PC kumpara dun sa mobile, but ang kagandahan naman sa mobile ay convenient. Ito you can trade anywhere at any time. Kaya dun tayo mag-trading ngayon sa cellphone. Oo nga pala, kung bago ka lang sa channel na ito ay inaanyahan kitang sumali sa community na ito, Trading Ideas PH, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka lang at i-click mo na din ang notification bell para sa mga bagong tutorial natin sa pag-trading dito sa kumikitang kabuhayan sa Forex market at sa crypto market. At kung nagtatanong ka kung sino at ano ang broker na ginagamit ko, ang gamit ko dito ay si OctaFX, which is ay multi-awarded ito. Multi-awarded, mas napakadami ng award ang nakuha nitong broker ko from 2023 to 2022 and to the rest of the days. Napakaraming award ang nakuha nito. At meron tayong official link dyan ni OctaFX sa baba ng video natin, sa description or maybe sa comment section. I-click mo lang yan at mag-register ka. Pag nag-deposit ka ay madudubli ang dineposit mo. Magkakaroon ka ng 100% deposit bonus. Kung nag-deposit ka ng $50, which is ay yun ang minimum deposit dito kay OctaFX, ay magiging $100 na ang magiging puhunan mo sa pag-trading. And of course, kung nag-deposit ka ng 1,000, the better, magiging 2,000 na po ang trading account mo dito sa OctaFX sa pag-trading natin. Kaya i-click mo lang dyan yung official link ni OctaFX dyan sa description natin sa baba ng video at mag-register ka. At makakuha ka ng 100% deposit bonus gamit ang official link ko. Okay? So, pumunta na tayo doon sa pag-trading natin sa cellphone para makapag-umpisa na tayong kumita online. Let's go! Ngayon, ang tinitingnan natin currency pair ay itong USD JPY at nandito ako ngayon sa H1 para umpisan ang pag-analyze ng market. Kasi dito sa structure ng market na to ay analyze natin, umpisa natin, kaya naked chart pa rin ang gamit natin ngayon. Umpisa natin sa pag-analyze. Gagamit ako ng trend line dito ngayon. Okay. So, tingnan natin dito sa portion na to. So, base dito, nag-touch na siya sa trend line natin, kaya nag-pump siya ng bahagya, So, ngayon, ang gagawin natin,
Gumamit ulit tayo ng isa pang indicator. Gagamit ako ng resistance. Tingnan natin dito. Ilipat natin itong area na to dito sa portion na to. Sa K level na ito. Alright. So, laki natin ulit. So, base dito sa structure ng candlesticks na ito or sa chart na ito ay nag-touch na siya dito sa resistance K level natin na ilinagay doon. Itong dalawang linyang ito ay ang resistance area natin. Nag-touch na siya at tumulak pababa. So, antayin natin mamaya ng konti. Titingnan natin during US session kung ito ba ay magdadump or magpapump siya. Right? Medyo madami-dami ang ginamit ko ditong indicator. Isang trend line, support and resistance. Resistance yung ilinagay natin kanina. At kung babasihan natin ang support natin ay sa major support, malayo siya. Pero mamaya ang gagamitin nating support ay dito lang sa portion na to. Tingnan natin dito sa area na to. So yan ang magiging support ko. Tingnan natin. Pwede. Simula dito sa resistance area na to. Pagdating naman dito sa K level na sa area na to ay naging support siya. So yan yung mga binasihan natin. So ngayon obserban lang natin mamaya kung kasi ito yung magiging target area natin for sell area natin para sa take profit mamaya. Target lamang yan kasi big possibility nito ay dalawa ang magiging nito. Nag-touch siya sa trend line natin at nang nag-touch siya ay nag-red candle siya, umangat ang market. Pero titingnan naman natin dito sa resistance area na ito, dito sa portion na to, which is ay pagdating niya dito sa area of resistance na to ay laging bumabalik ang mga candlesticks pababa. Kaya big possibility talaga nito ay magdadump siya pagdating ng US session. Or kung nag-break naman siya dito sa resistance area na to, ay ibig sabihin yan ay magpapump siya since nag-touch siya dito sa trend line natin. Okay? So ngayon, antabayan na natin ang US session. Okay, so ang gagawin ko ay post lang muna tayo para hindi ganong mapa ang video natin. Ayun na. Nag-uumpisa na nga. Balik tayo later. Ang gagawin ko dito ngayon ay mag-sell ako. Okay. USD JPY. Okay. So itong ginagawa ko ngayon ay isang napakaliit nga account lamang, which is ay $6 lamang itong ipinakikita ko sa inyo ngayon. Titingnan natin kung magkano ang magiging resulta nito. So yan, sell ang ginawa natin ngayon dahil nag-touch na siya sa resistance area natin kanina at tingnan lang natin. $6 lamang yan na susubukan natin kung magkano or hanggang magkano ang aabutin ng account na to. Dahil ito po ay isang request ng isa sa mga commenter natin nang mag-trading down ng isang maliit lamang na account. Tingnan natin. Balik tayo dito sa chart natin. Okay. Tingnan natin.
Nagkaroon na siya ng mahabang buntot sa taas. During US session kasi ay tumataas ang spread, ano? Pero tingnan lang natin kung magsasucess ba or kung tatama ba yung pag-analyze natin dito sa market na magdadump ito. Laging bumabalik dito ang mga candlesticks sa resistance kay level na to, pero bumabalik naman siya pababa, no? Tingnan natin kung hanggang magkano ang aabutin or kung hanggang saan ang itatakbo ng napakaliit na account na to, 6 and 29 lamang, ano? Negative pa rin tayo. Lumalaban si buyer. Tingnan natin. So, kung meron kang mga katanungan guys, ay ilagay lang dyan sa comment section natin, no? Live and actual trading itong napapanood mo ngayon, ano? So, ang gagawin ko ay pause lang muna tayo para hindi gaano humaba ang video natin. Balik tayo later kasi from time to time ay mag-pause tayo para hindi gaano humaba ang video natin. Balik tayo later. Alright, so far so good. Ay success ang pag-analyze natin at meron na tayong konting profit, ano? Successful yung pag-analyze natin. Balik tayo dito sa chart at ngayon ang gagawin ko dito ay magse-set tayo ng target for take profit, ano? Itong kanina na target natin for take profit, itong 149, itong linyang ito ay ililipat ko ito dito sa mga hanggang dito sa resistance kay level na ito, dito sa dulo ng dalawang ano na to, dito sa area na to at saka dito sa area na to, resistance kay level ito, which is a big possibility na mag-dump siya. Pero actually dapat dito yan, ito ang support area, nandito sa baba yung support area, pero hanggang dito lang tayo sa area na to mag-target ng take profit, ano? Okay, so yun yung mga plano natin. Kailangan may plano tayo. Pero ang tinitingnan natin na itong trend line natin, ano, na big possibility nito pagdating dito sa trend line na ito ay pagka nag-touch dyan ay magpapump ito. Big possibility na babalik ulit ang price nito sa taas. Kaya kung sakali mang mag-pump siya pagdating dito sa trend line natin ay pwede tayong mag-close, ano, para makuha natin yung profit natin kasi magkano lang naman yan. Malalim-lalim na yung tinakbo nito. Magkano lang naman yung isinalang natin ay 0.01 na lot size lamang yung isinalang natin na dito, ano? 0.01. Napakaliit lamang. Kung nagsalang tayo ng malaki-laking lot size dyan, kung sakali mang meron tayong malaking account or pondo, ay pwede tayong magsalang ng malaki-laking account lot size. Okay? So, ang gagawin ko ay balik ulit tayo later, post lang ulit tayo para hindi ganong humaba ang video natin, ano? As usual, isang take profit natin ay 149,272 at ang stop loss natin ay 149,540. So, ang gagawin ko ngayon ay ibababad ko ang trade na ito. Medyo hindi na ganong magalaw yung market kasi mag-alas 11 na ng gabi, kaya 10:40 na ngayon. Kaya ang gagawin ko, ibababad ko ang trade na to. So, abangan natin bukas kung ano ang magiging resulta nito. So, balik tayo bukas. Okay, balik tayo. So, ito na ang naging resulta ngayon. Successful yung pag-analyze natin at bumulusok na pababa ang mga candlesticks at nagpa-profit na tayo. Pero kung napansin nyo ay andito na sa trend line na ilinagay natin ang mga candlesticks, ano? Nag-touch na siya sa trend line natin. At dito sa trend line na to, big possibility nito ay mag-pump ito or bumalik ito pataas, ano? Kasi nag-touch na siya sa trend line natin. Pero ang gagawin ko muna dito ay
wait lang muna tayo ng konti kasi tingnan natin dito sa fresh support na ito. Dito sa dulo ng candlesticks na ito, itong buntot ng candlesticks na to. Kasi malaki ang posibilidad na magbe-break muna siya ng bahagya dito sa trend line natin at pupunta siya dito sa fresh support na ito. Kung linagyan natin ng guhit, itong tip ng candlesticks na ito ay big possibility pumunta siya dyan. Saka ngayon, mag-bounce. Ayan. So, success, meron na tayong konting profit. So, ganun pa man, ang gagawin ko dito ay antabayanan natin ang muling pag-touch niya dito sa support area na to. Itong dulo or buntot ng candlesticks na ito, Kasi sa palagay ko ay magkakaroon ito ng false breakout dito sa trend line na ito. And aabutin niya itong support natin dito sa fresh support natin. Tingnan natin kasi big possibility nito ay mag-pump ito. Kapag nag-touch siya dito sa fresh support na ito. So, pause lang muna tayo. Balik tayo later para hindi ganun humaba ang video natin. Ayan, nag-break na siya. Tingnan natin. Kung aabutin pa niya yan. Okay. So, ayun. Meron na tayong $1 na profit, Ganun pa man, ibabad ko lang muna. Ayun, nag-touch na siya sa support key level na ito. Dito sa mga buntot ng dalawang candlesticks na ito. Nag-touch na siya, nag-breakout siya sa trend line natin. False breakout lang ito. False breakout lang ito at tutuloy ito. Patasan, tabayanan lang muna. Tingnan natin. Antabayanan ko yung confirmation for a pump. Kung magpapump ba ito. Antabayanan ko na maglabas ito ng green candle. At kapag naglabas ito ng green candle, since nag-touch na siya sa support, sa fresh support natin kanina, ay mag-low close ako kapag naglabas na siya ng green candle. So, bumawas na ang profit natin, Okay. Unti-unti nang bumabawas kasi bumabalik na siya sa taas. Ayan. So, ngayon ang gagawin ko, para hindi ka nang mababa ang video natin, ay pause lang ulit tayo, balik tayo later. So, ngayon ang gagawin ko dito ay lilipat ko dito sa portion na to ang take profit natin kasi kung sakali man ay dumiretso pa ito pababa, at least may hit ang take profit natin. Kumunti na siya. Okay lang yan. So, click lang natin, modify at baguhin natin yung take profit natin. Yan. 149.39353. Okay, so, ganyan. Linapit natin yung take profit natin. Malapit ng konti sa support key level na ilinagay natin kanina. Yan. Pero mamaya kung sakali mang ay naglabas na ito ng confirmation for a pump, naglabas na siya ng green candle, ang gagawin ko ay i-manually close ko ang trade natin para kahit pa paano ay meron tayong magkuhang profit. Magkaroon pa rin tayo ng profit. Pero mamaya ilalagyan natin ito ng break even. Lalagay tayo ng break even. Kaya pause lang muna tayo, balik tayo later. So ayan na. Ito na, naglabas na nga siya ng candle, green candle nung nag-touch siya dito. So ito na yun. Nag-green candle na siya. Okay. So ito yung support, tumama na siya sa support area natin. Ito yung kanina. Dito. At ang tumama siya dyan ay nag-pump na. Yung red candle kanina ay naging green candle na ngayon. Okay? Ang confirmation nito kapag naglabas pa ito ng isa pang green candle, and that is the time to close our trade dahil tutuloy na ito
pataas. Okay? So ngayon ang gagawin ko ay post lang muna tayo para hindi ganong humaba ang video natin. Ulit, post tayo, balik tayo later. Okay, so ngayon ang magandang gawin natin dito ay lalagyan ko siya ng break even para kung sakali man magkaroon dito ng sudden reversal since naglabas na siya ng green candle para at least meron pa rin tayong makuha, no? So, gagawan ko siya ng break even. Mga dito sa portion na to. Yan. Mga dyan. Mga 500 something. Okay. So, kung paano gawin yan at kung hindi mo pa alam, ay subaybayan mo lang ang mga video natin at gagawa tayo ng break even dito. So, click mo lang, long press mo lang yung entry mo at dito sa may kaliwa ay baguhin mo lang 149,506 siguro. And then click done at dito na, balik tayo sa chart at meron na tayong break even. Malapit lang doon sa, lumagpas na ng konti doon sa entry natin. Okay. So, yan yung nakikita nating pulang linya just below. Ito, ayan ang break even natin at itong nasa baba naman, ayan ang take profit natin. Okay. Kasi kailangan natin siguro. Pero ganun pa man, ang gagawin ko dito. Okay, pause lang muna tayo. So, balik tayo later. O, yan. Back again. O, so, ito na, naglabas na siya ng additional or panibagong pangalawang green candle, ano? So, tutuloy na ito pataas. Kaya ang gagawin natin dito, ang gagawin ko ay close na siya. Nung nag-touch siya dito sa resistance key level natin, ay umangat na si market at meron na lang tayong $60. So, ang gagawin natin dito ay close na lang natin. Long press ka lang dun sa items mo or sa trade entry mo and then click close. At dito naman, confirm lang natin, close lang natin. Ayan, so click done, tapos. So, kumita lang tayo ng $60, 6.29 lang yun kanina. Meron na tayong 5.89. So, kapiranggot lang kasi 1.01 lamang yung ilinagay natin na lot sa isa, no? Pero kung malaki-laki yung puhunan natin, ay pwede tayo nung magsalang ng malaki-laking lot size. At syempre, malaki-laki din yung magiging profit natin. Okay? So, yan. So, ganyan lang guys, ano, napakadali lang. At kung sakali mang interesado ka dito kay OctaFX, ay i-click mo lang yung official link ni OctaFX dyan sa description natin at mag-register ka. Then, pagka nag-deposit ka, ay makakakuha ka ng 100% bonus deposit. Kung magkano ang din-deposit mo, ay madudubli po yan. Okay? Kagaya ng sinabi ko kanina, nag-deposit ka ng $100, ay magiging $200 na ang puhunan mo. Abay, malaki-laki na rin yun. Okay? Mahaba-habang lubid extension na rin yun para mas tumagal pa ang pag-trading mo. Okay? So, hanggang dito na lang muna ang trading tutorials natin, guys. At, of course, thank you for watching. At kung sakali mang useful, nakatulong sa inyo ang video na to, ay pakilike po ang video na to. Good luck po sa inyo lahat and thank you for watching.